Para doon sa kasamahan natin dito sa telecommunication na nag-comment kung paano naman daw mag-OTDR. Okay, yung pag-OTDR talaga is hindi siya ganun kadali ituro, lalo na kung yung pasikot-sikot sa paggamit ng OTDR. Pero ganun pa man, ginawan ko pa rin ng video. Kahit yung normal lang na proseso sa pag-OTDR para kahit papaano makapagbigay ako ng kunting idea, maliit na bagay na pwede nyong mapulot dito sa video na to. At sakto, may gagawin kami ngayon, mayroon kaming susukatan, kaya naisabay ko yung paggawa ng video na ito. Pero bago ang lahat yon, shoutout nga pala sa lahat na patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking video. Okay, wag na natin to patagalin. Umpisahan kaagad natin ito. So una, punta tayo sa settings ng OTDR natin para may setup natin. Once ang OTDR natin is hindi nakasit up ng maayos, hindi tayo makakakuha ng accurate na sukat. Click natin yung OTDR and then click natin yung settings. Yung wavelength, ilagay natin sa 1310. Yung mode, ilagay natin sa average test. Yung range, dito yung pinaka-importante. Dapat mas mahaba yung range ng OTDR kaysa sa haba ng aktual na kable na sinusukatan natin. So halimbawa, dito sa ginagawa namin, yung kable dito na susukatan namin is almost 2 kilometers mahigit lang. So ginawa ko rito 4 kilometers. So sa inyo, kung magsusukat kayo, dapat mas mahaba yung range ng OTDR. Marami dyan option na makikita kaysa sa haba ng kable na susukatan natin. Then, click natin yung OK. Since tapos na tayo mag-sit up, pwede na tayo magsimula magsukat. Click natin itong test at hintayin lang natin kung ano yung lalabas na reading. So yung sukat na lumabas is 2.3. Sakto lang dahil ganito lang yung haba ng inilatag namin na kable. At makikita rin natin sa screen yung graph ng kable natin which is malinis. So sana ganun palagi yung splicing para pag once na magsukat tayo, wala tayong may encounter na problema. Pero hindi ganun sa lahat ng oras. Mayroon at mayroon tayo may encounter. Subukan naman natin sa ibang port. At yun, makikita natin dito sa screen yung graph ng kable namin is bumagsak. So nag-letter L na. May high loss yung splicing namin at kailangan namin itong balikan. Yung layo simula dito sa tower is 1.3 at yung splicing loss is mataas. So kailangan namin ito i-resplice dahil makaka-apekto ito pag once binuhay na ang segment na ito. So sana mayroon kayong natutunan kahit maliit lang na bagay. So hanggang sa susunod na mga video dahil dapit hapon na rin, mag-i-splice pa kami at magto-trouble pa. Pwede niyo akong masundan hanggang sa susunod na mga video. Salamat!